Alright, magandang umaga po sa bawat isa. Hindi ko pa alam kung parang medyo makulimlim po ngayon or dahil kulay blue lang yung kortina natin. Pero salamat sa Panginoon at patuloy po tayong may kalayaan at sama-sama tuwing linggo na sumasamba dito sa lugar na ito upang purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. I hope we have a great week. Marami tayong mga natutunan muli sa ating buhay, sa ating experiences through the Word of God, kung sino ang ating Panginoon, gaano siya kabuti at kadakila. So sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, ay handa po natin ang ating mga puso at isipan. And allow me to read once again the passage that we will study from Romans chapter 1, verses 1 to 13. The Word of God says, "Therefore, there is now no condemnation for those in Christ Jesus, because the law of the Spirit of life in Christ has set you free from the law of sin and death. What the law could not do, since it was weakened by the flesh, God did. He condemned sin in the flesh by sending His own Son in the likeness of sinful flesh as a sin offering, in order that the law's requirement would be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh have their minds set on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit have their minds set on the things of the Spirit. Now the mind set on the flesh is death, but the mindset of the Spirit is life and peace. The mindset of the flesh is hostile to God, because it does not submit to God's law. Indeed, it is unable to do so." Verse 8, "For those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. Now if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you, then He who raised Christ from the dead will also bring your mortal bodies to life through His Spirit who lives in you. So then, brothers and sisters, we are not obligated to the flesh to live according to the flesh. Because if you live according to the flesh, you are going to die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live." Tayo po ay manalangin. Opo, Ama, sa umaga pong ito, maraming salamat po sa kalayaan na meron po kami at pagkakataon na sama-samang makapag-aral ng iyong buhay na salita. Ipinagkakatiwala po namin ang bawat isa po sa amin. Nawa po ay hindi naman po kami maging mga listener of the word, but we will be doers of the word, at mangusap nawa ang iyong banal na spirito sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Gamitin mo po ako, Panginoon, at nawa ang pagpapala mo ay sumasa bawat isa po sa amin. Purihin ka, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So last week po ay pinag-aralan natin ang patungkol po sa unity of the Spirit in the book of Ephesians chapter 4, 3-4. At nakita po natin yung theological foundation, bakit gano'n na lamang po kahalaga yung unity at kung bakit kinakailangan po natin itong pagsikapan na ma-preserve faithfully, especially po sa loob ng atin pong iglesia. So ngayong araw, at ang ating pong pag-aaralan is life in the Spirit. Tingnan po natin ano yung ating tunay na kondisyon at posisyon sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos, especially na tayo po ay nasa sa Panginoong Hesukristo na. So ilang mga bagay po ang nais kong ibahagi. Unang-una is about the condemnation. So sabi po sa verse 1, "There is therefore now no condemnation." So ano po ba yung previous na topic na dinidiscuss ni Paul bago po tayo makarating dito po sa chapter 8? Maganda na mabalikan po natin ito saglit para mas maging malinaw po sa atin ano po ba yung sinasabi niya dito sa chapter 8 at ginamit niya yung word na therefore. So kung babalik po tayo sa chapter 7, si Paul po ay nangungusap or nagsasabi patungkol po sa realidad ng struggle ng mga mananampalataya. So bilang mga mananampalataya, hindi po ibig sabihin na tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo ay magiging perfect na yung ating mga buhay. Pakitaas nga po yung kamay kung may perfect na po dito. Ayan, so far tama po yung sinasabi ng Biblia, Wala pa sa atin ang magiging perfecto, magiging sinless, perfect dito po sa ibabaw ng mundo. So this will be a day-to-day struggle ng bawat isa po sa atin.
Apostle Paul recognizes the fact that our body is still prone to sin. Bagaman ang ating mga spirito ay binuhay na ng Panginoong Diyos, pero nandito pa rin tayo sa ating katawang lupa. At tayo po ay madalas inclined to sin. And therefore, we are in need of redemption from the law, yung tinatawag po diyang law or bandage or damage of sin. Naalala po natin na nung nagkasala ang tao, hindi lamang po espiritu natin yung napalayo sa Panginoong Diyos. Kasama po na naapektuhan ng kasalanan, even yung ating physical body. Kung bakit meron tayong mga fleshly desires, mga sinful desires, nandyan yung laziness, anything about sin with regards to our physical body. So, Apostle Paul ends up with the answer. Ang ganda ng sagot niya sapagkat hindi siya natapos lang na ipakita yung realidad ng struggle sa buhay ng mananampalataya. Pagdating po sa bandang dulo ng chapter 7, nakita niya yung sagot kung papaano pong ang isang mananampalataya ay maaari palang mapagtagumpayan yung mga struggles po na meron tayo. And it is not by trying harder, na parang sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan ay pagsusumikapan natin na mapaglabanan ng lahat sapagkat hindi po natin yon kaya sa totoo lamang po. So ang naging sagot ni Apostle Paul, he recognized and thanked the Lord Jesus Christ. Kasi si Kristo daw po ang nag-redeem sa ating mga spirito. Siya yung nagpalaya sa ating mga spirito mula po sa condemnation na tinatawag. So by being grateful sa atin pong Panginoong Jesucristo, we get to acknowledge the grace of God na binigay niya sa bawat isa po sa atin and be moved to live godly as our proper response sa pagliligtas ng Panginoon. So tayo po ay gumagawa ng mabuti, tayo po ay namumuhay ng may kabanalan bilang pagtugon na lamang po sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Diyos. And we are not trying hard to live godly in order to attain yung salvation ng bawat isa po sa atin. Now, tingnan natin, ano po ba ang ibig sabihin ng condemnation? When we say condemnation, it means damnatory sentence. So actually, ito po yung opposite nung salitang justification. When we say justification, di po ba, we are declared righteous. As if wala tayong nagawang kasalanan by virtue of the righteousness of our Lord Jesus Christ. So every time na tinitingnan ng Panginoong Diyos, si Kuya Reggie kunyari, ang nakikita na ng Panginoong Diyos dahil justified na siya, dahil tinanggap na niya si Jesus Christ, as if wala na siyang kasalanan. So ang opposite naman po nun is ito nga pong word na condemnation. Parang sinentensyahan na tayo. Ito yung totoo nating katatayuan nung wala pa tayo sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi po dito nung passage, there is now therefore no condemnation. So yun po yung mabuting balita na sinasabi dyan sa verse 1. Wala na daw pong condemnation. It means that believers in Christ are freed from eternal judgment. So tinanggal na yung panghabang buhay na kabayaran ng atin pong pagkakasala. Tinanggal na yung guilt. Tinanggal na yung penalty sa ating kasalanan. Bakit? Hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa ginawa ng atin pong Panginoong Jesucristo. Siya po pala lahat ang kumuha ng wrath ng atin pong Panginoong Diyos against our sin. At ang mabuting balita po dito mga kapatid, yung sinasabi ditong there is now therefore no condemnation, kapag naranasan natin ito in Christ, it signifies a permanent change in status. Binago totally ng Panginoon yung ating katatayuan sa kanyang harapan. From being guilty to being justified. Ibig sabihin po, hindi na gagamitin ng Panginoong Diyos against us yung mga kasalanan na dati po nating nagawa. So hindi na niya yung gagamitin sa bawat isa sa atin. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bear our sins in his own body. So si Jesus po yung kumuha ng lahat ng yon nung siya ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo. Ano daw pong purpose? That we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So ito po yung magandang balita, kapag tayo ay nakay Kristo na, bago na po yung ating katatayuan sa harapan ng Panginoong Diyos. At hindi na po tayo sisentensyahan ng panghabang buhay na kamatayan. Kundi, sabi natin, yung opposite ng condemnation, we are now justified before the Lord. Pero sa kabilang banda,
Lahat po ng walang pananampalataya kay Kristo Jesus, babalik tayo dun sa una nating sinabi kanina. They stand condemned before the Lord. Unless yung grace ng Panginoon ang kumilos, unless the Spirit of Christ move that person, regenerate that person para makilala rin niya ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. So sino daw po yung mga hindi na i-condemn? Unang-una, binanggit po dyan, those who are in Christ. So pag sinabi nating in Christ, kapatid, ikaw ba ay in Christ na? Amen, kung ganun po, no? So when we say in Christ, they are those who put their complete faith in Jesus as our Lord and Savior. So you have to be in Christ in order for us not to be condemned. Kinakailangan magkaroon po tayo ng personal na relationship sa atin pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paglalagay ng ating tiwala sa ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. Na sapat iyon upang tubusin tayo sa lahat ng ating pagkakasala at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, hindi lamang po sinabi dito no, na those who are in Christ, ibig sabihin, binibigyan ng diin yung element of faith, yung paglalagay natin ng pananampalataya. Ang maganda po dito, binanggit din ni Paul, sabi niya dyan, yung mga hindi na maiko-condemn are those who walk not after the flesh, but after the Spirit. So anong point? Ibig sabihin po, binibigyang diin ni Apostle Paul yung kahalagahan na hindi lamang magkaroon tayo ng faith, kundi yung faith daw po natin ay maging evident. Makita talaga sa atin pong mga buhay. Paano po yun? By continually surrendering to the Spirit's leading. As a way of gratitude, sabi nga po natin kanina, dun sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Hindi as a way to merit or gain yung atin pong salvation. So ikaw po kapatid, bakit ka namumuhay ng may kabanalan? Sana po malinaw sa ating lahat ngayong umaga na hindi tayo namumuhay ng may kabanalan kasi gusto nating makumpleto yung kaligtasan natin. Kundi nagsisikap tayo na patuloy na isurrender yung buhay natin sa kalooban ng Banal na Espiritu bilang ating pasasalamat na lang sa kaligtasan na ibinigay na ng ating Panginoong Hesukristo. Now, kung sinasabi natin ngayong umaga that we are in Christ, na tayo po yung who walk not after the flesh, tayo yung who walk after the Spirit, masasabi po ba natin na evident sa atin pong day-to-day life yung pagpapasakop natin sa Kanyang malinaw na kalooban. So balikan po muna natin dito, bakit hindi na po ba maikukondena ang mga taong na kay Kristo? So in-explain niya po, in-elaborate niya dito, medyo malalim lang po na discussion ito, but I hope we will listen carefully para maging malinaw po sa atin. Specifically, yung mga binanggit po dyan ng mga law. So paano po ba niya ginamit yung salitang law sa iba't ibang kapamaraanan? Unang-una sa verse 2, may binabanggit po dito na law of the Spirit of life. And then meron siyang tinatawag na the law of sin and death. So sa unang pagkakagamit po dito ng salitang law, ang ibig sabihin lamang po niyan is yung working or effective principle. Okay? Ano po ba yung namamayagpag na principle? The point is, kung ang law or sa ibang salita ay principle of sin, sa madaling sabi na lang sa Tagalog siguro, kapag nagkasala tayo, ano daw po ba yung bunga ng kasalanan? Sabi ng Biblia, kamatayan. So yun yung prinsipyo na makikita natin, truth na makikita natin sa Biblia. Magkasala ka, magdudulot ito ng kamatayan. So yun naman pong sinasabi dyan na law of the Spirit of life, ang sinasabi lang po dito ni Paul na ang Espiritu naman ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga patay sa kasalanan ng mga kaluluwa. Upang ang mga bagay gaya ng pagiging katanggap-tanggap ng ating pagsamba sa Diyos, na sabi nga po natin, dati hindi natin yung kayang gawin because we all fall short of the glory of God. Sabi ng Romans 3:23. Ngayon, dahil binuhay na tayo ng Espiritu, maaari na nating malaya na gawin. And again, dahil po ito sa gawa at pagpapalaya sa atin ng banal na Espiritu. So, church, always remember, everything we do here, dito po sa loob ng church, hindi lamang dito sa loob, even sa labas ng church, lahat ng pagdilingkod na ginagawa natin, we owe all of them to the Spirit's working and power. Kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, kahit anong gawin natin para sa Panginoon, hindi po yan magiging katanggap-tanggap.
Kahit sabihin natin na tayo yung pinakamalaki magbigay sa church, kahit sabihin natin tayo yung laging maaga ang tag dito, early bird sa loob ng church, kahit sabihin natin tayo yung pastor or tayo yung pinakamaraming ministry sa church, kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin pong buhay, without the liberating power of the Holy Spirit, kahit anong serve natin, hindi po yan magiging katanggap-tanggap kay Lord. Kaya sana po maging magandang paalala ito ngayong umaga, siguraduhin natin na totoong na kay Kristo na tayo. Siguraduhin natin na totoong binuhay na tayo ng banal na Espiritu. Upang yung mga bagay na ginagawa natin, nakikita ko po, masaya tayong gawin eh. Amen po ba? There is joy in serving Jesus. Pero sabi natin, masasayang ang lahat ng iyon kung hindi talaga tayo tunay na nakakay Kristo pa. Sapagkat alam natin na pwede itong madaya sa panlabas na panlabas na anyo ng buhay ng isang tao. So we really have to make sure that we are already in Christ. So pagdating po dyan sa verse 3, meron na po siyang binanggit na another law. Ito na po yung pangatlo, no? So by this naman po, ang ibig sabihin na po nito is yung law or yung commandment na makikita po natin at mababasa sa Biblia. So sabi dyan ni Paul, ang pinakang point niya sa verse 3, hindi mahina yung law dahil mali ang batas. Or there's something wrong with the law na binigay ng Panginoong Diyos kay Moses na natanggap ng mga Israelita. Kundi, sinasabi po dyan na weak daw po yung law dahil sa atin bilang mga tao na hindi natin kayang abutin or magawa lahat yung perfect standard ng atin pong Panginoong Diyos. Sino po sa atin dito yung 10 Commandments na kompleto na po natin? Di ba kahit po yung 10 Commandments pa lang, kung babalikan natin yung buong Bible mula Genesis hanggang Revelation, talagang napakaraming commands na makikita po tayo doon. So paano, how come na maabot po natin yung standard ng Lord? Sabi ng James chapter 2 verse 10, kapag naging violator tayo ng isa lang sa lahat ng mga law na yon, it is as if we break already the entire law. Imagine po natin yung kadena. Ayan. So parang yung kadena po, kapag napigtalan lang yan ng isang, hindi ko alam yung tawag doon basta isang bilog, parang ganun, isang bahagi. So, ano po yung apektado? Lahat. Parang one time, nasiraan po ako ng kadena ng motor. Naipit dun sa parang gulong, buti na lang biyaya ng Lord, hindi ako nasemplang kasi nahawakan ko maigi yung manibela. So nasira yung isang bahagi, sira na yung buong kadena. So parang ganun daw po, pag pinag-usapan natin yung law, pag na-break natin yung isa, it is as if na-break na natin ang lahat dahil lahat ay apektado. So sa madaling sabi, yung written law, kahit alam pala natin, nababasa natin, pinag-aaralan natin palagi, hindi pala ito sapat para tayo po ay maligtas. Kasi yun po yung thinking ng mga Hudyo Kaya po mataas yung tingin nila sa kanilang mga sarili because sila yung directly na naging recipient ng Old Testament law. So mayabang sila. Nasa sa amin si Moses, nasa sa amin ang batas na binigay ng Diyos. Kaya higit kami sa ibang mga lahi at kami ay ligtas. So mali yung kanilang understanding. Kasi alam nila sa sarili nila na yung law pa lang ng Panginoong Diyos, hindi, yung 10 Commandments pa nga lang po, hindi na nila kayang maabot yun lahat. Kaya wala sa sarili nilang magawa yung kanilang kaligtasan. Sa katotohanan, ano po ba yung purpose ng law? So niliwanag din ito sa New Testament ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ibig sabihin na hindi ito makapagliligtas ay wala na po itong magagawa sa bawat isa sa atin na nonsense na ibigay ng Panginoon. Kasi ilan sa mga layunin po ng law is number 1, para makita natin yung ating pagkakasala. Kasi kung walang batas, paano po natin malalaman kung meron tayong nalalabag na kalooban ng Panginoong Diyos? So malinaw na ibinigay yung law, kaya natin binabasa yung Biblia para nakikita natin, ako ba ay nasa standard ng Panginoon? Ako ba ay nasa kanyang kalooban? O baka yung mga ginagawa ko, nasasabi ko, naiisip, or kahit nararamdaman, ay outside na pala dun sa boundary ng batas ng Diyos or requirement ni Lord. Pangalawa, hindi lamang natin makita na makasalanan ako, nalabag ko yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa, upang makita natin yung ating kawalan ng kakayanan na iligtas yung ating mga sarili. Kasi nga po, hindi natin kayang tupdin ang lahat ng sinasabi ng batas. Walang sino mang tao, kahit isa,
Of course, except sa kay Jesus Christ, nagkatawang tao siya, no? He fulfill lahat ng sinasabi ng law. Pero sa atin, bilang mga makasalanang tao, wala po sa atin ang may kakayanan nun. And therefore, pangatlong goal, bakit po merong binigay na Old Testament law, is hindi lang makita yung kasalanan natin, hindi lang makita yung kawalan natin ng kakayanan na iligtas yung ating sarili, kundi makita natin yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. So yan po pala yung layunin po nito. So sa isang banda po, ang ginagawa po pala ng law, pinag-iigting pa niya yung condemnation, yung sentence na ibinigay sa atin. Kasi wala sa atin totally yung pwede palang maka-fulfill ng law. So ngayon, ano po yung naging sagot ng Panginoon? What God did was to send His own Son in the likeness of sinful flesh. So ito na po yung doctrine of incarnation. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito yung reincarnation na tinatawag na paniniwala sa India na isisilang ka magmuli. Hindi po yon. Okay, incarnation. Nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi dun sa verse, and for sin, condemned sin in the flesh. For what purpose? That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Again, binanggit uli yung who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, ang naging answer po sa ating condemnation or pagiging guilty and being sentenced is for Jesus to be sent to become like one of us. Kailangan niya maging kagaya po natin. Bakit? Kasi tao yung nagkasala. So, kailangan merong representative tayo ng mga tao na tutubos sa bawat isa sa atin at magiging kayang i-fulfill yung sinasabi po ng lahat ng law. At magiging alay para po tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. So, God passed judgment on sin where it had dominated. At saan po ba nagdo-dominate yung sin? Yun ay walang iba kundi sa ating katawang lupa. And therefore, yun po yung dahilan kung bakit kinakailangan ding magkatawang lupa ng atin pong Panginoong Hesukristo. In order for Him to represent us to the Father. So in His flesh, He took away all the guilt and punishment at siya po yung sumalo nung judgment ng Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan. At ano po yung naging kapalit nun? Kinuha niya yung ating pagiging makasalanan at ibinigay niya sa atin ngayon yung kanyang katuwiran. At higit sa lahat, ito po yung sinasabi dito ni Paul, binasag niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Wala na pong power yung sin sa bawat isa sa atin. Now, hindi po ibig sabihin nito na immediately ay na-eradicate na, natanggal na yung kasalanan sa bawat isa sa atin. Kasi sabi nga natin, wala pa po sa atin yung perfect. Kundi, by principle, ang sinasabi po dito, wala nang magagawa ang kasalanan sa atin ng mga kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang tayo daw po ay mahatulan pa ng kamatayan. So, naalala niyo pa po ba nung unang araw na tinanggap niyo ang Panginoong Hesukristo? Di ba nung mga panahon na yon, hindi po tayo aware kung gaano kayaman yung biyaya na tinatanggap natin eh. So, isa pala ito doon sa biyaya ng Panginoong Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, hindi na tayo makokondemn. Binago na yung ating status. We are justified sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ang masarap, mula pala nung araw na yon, tinanggal na ng Panginoong Hesukristo ang kapangyarihan ng kasalanan upang tayo ay magkaroon pa or mahatulan pa ng habang buhay na kamatayan. So, paano po tayo tutugon sa katuruan na ito na binigay ni Apostle Paul? Unang-una, mahalaga po na kilalanin natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas habang tayo po ay nabubuhay pa. Because we stand condemned before the Lord. Sabi nga po ng Biblia, unless we put our faith in Jesus as our Savior and Redeemer. And pangalawang pagtugon po, ipakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa pagpapawalang sala sa atin sa pamamagitan ng matapat at taos-pusong paglilingkod at pagsamba sa Kanya. So kapatid, what motivates you? What encourages you to join the ministry, to serve the Lord Jesus? Sana po isa ito sa mga bagay na nagtutulak sa atin kung bakit ganun tayo kasigasig na maglingkod. It's always in view of God's great mercy na ibinigay niya sa atin kung bakit ganun na lamang yung ating pagnanais
na siya po ay paglingkuran sa iglesia, sa tahanan, saan man tayo dinadala ng Panginoon. Huwag nating ilimit yung paglilingkod na yung common thinking ng ilang mga Kristiyano na ang paglilingkod lang limited sa church. So, hindi po yan mga kapatid. We can serve the Lord. Yung mga nanay na nandito, halimbawa, yung pag-aalaga nyo po sa inyong mga anak, if faithfully, wholeheartedly, ginagawa nyo yun araw-araw, you persevere, you endure yung hirap ng pagiging isang nanay, and you do it intentionally for the Lord, that is your service sa Panginoon. Di po ba? So, yung mga tatay na wala palagi sa tahanan, kung yung pagtatrabaho nyo sa labas, andun yung intention ng puso ninyo na gawin yon para sa kaluwalhatian ng Panginoon, that is your service also to the Lord. So wag nating ilimit lang. Pero hindi natin sinasabi na pabayaan natin, kasi utos din naman ng Panginoon na bilang isang church, maging bahagi po tayo ng gawain ng Panginoon. Kasi iisa yung ating layunin, iisa yung ating direction. At kung wala sa atin ang magkukomit na maging bahagi sa mga gawain ng Panginoon, parang katawan. Hindi tayo makakarating sa paroroonan natin kung mababawasan tayo ng bahagi ng ating katawan. Paano kung ikaw pala yung gagamitin ng Lord na paa? So, paano tayo mag-move forward kung wala ka? So, yun yung mga analogy na binibigay ng Bible para mas ma-appreciate natin yung gampanin natin sa pamilya, sa tahanan po ng Panginoong Diyos. So, nakita po natin yung katuruan patungkol sa pagtatanggal ng Lord ng condemnation sa atin. Tingnan naman po natin yung contrast, another letter C. So, hindi ko na po babasahin yung verses 5 to 9. Ayan, talunan na lang po natin ng mabilis yung sinasabi dyan na una, kaisipang makalaman. So, yung mga fleshly, desires. Okay? So, ano daw po ba yung kaisipang makalaman? Ito po yung mga iniisip natin, mga ginagawa natin, nangingibabaw sa ating buhay, tayo ay na-overcome ng mga fleshly, worldly, and sinful desires na sinasabi po sa verse 5. Kumusta po tayo ngayong linggo na to? Meron ka bang naaalala na mga ganitong bagay ginawa natin na alam nating mali, pero ginawa pa rin natin? So, bahagi po yan nun. So, verse 6, ito po yung pananatili or pamumuhay na nagdudulot ng kamatayan. So kapag tayo daw po ay nanatili sa ganyang klase ng pamumuhay, dalawa po yung pwede maging implication. Either hindi pa talaga tayo ligtas. Kasi ini-enjoy natin yung sinful lifestyle Di po ba? So at yan daw po ay magdudulot ng kamatayan sa bawat isa sa atin. Sunod, sa verse 7, ito ay nagdudulot ng pagkakahiwalay at pagiging kaaway ng atin pong Panginoong Diyos. So we are in enmity with God. Yun po yung ating position sa kanyang harapan. At ito ay hindi pagpapasakop at kawalan ng kakayanan na magpasakop sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. So yung mga hindi mananampalataya, ito po yung kanilang buhay. Ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng Lord. Nilalabanan nila yung malinaw na kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Sapagkat sabi rin ng Biblia, wala silang kakayanan na magpasakop po sa kalooban ng Panginoon. At susunod, sabi diyan, ito ay kawalan ng kakayanang makapagbigay ng luwalhati. Yung sinasabi diyan sa verse 8. Alam niyo po, ito po yung paulit-ulit nating sinasabi dito, na lahat ng ginagawa natin ay walang saysay at hindi makapagbibigay puri sa Diyos kung tayo ay wala pa po talaga sa ating Panginoong Hesukristo. So lahat ng mga hindi mananampalataya, kahit sabihin nila na prayerful sila, kahit sabihin nila na devoted sila sa kanilang religious organization na sinasalihan, kung wala pa sila tunay sa Panginoong Hesukristo, invalid, sayang, wasted po lahat ng kanilang mga effort. So sa madaling sabi, ito yung katatayuan ng isang taong namumuhay ayon sa laman at wala pa sa ating Panginoong Hesukristo. So tingnan naman po natin paano kinumpare ni Paul yung kaisipang espiritual sa kaisipang makalaman. So ang sabi po dito, nagdudulot daw po ito ng buhay at kapayapaan. So bakit ito nagdudulot ng buhay? Buhay dahil nasa sa atin na yung banal na Espiritu ng Diyos. Dahil siya yung nagbibigay sa atin po ng buhay. Siya yung bumuhay sa atin. Titus 3:5,
not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So yan po yung gawain ng Banal na Espiritu. At siya yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Bakit ngayon kapayapaan? Kapayapaan, knowing na meron na tayong maayos at matibay na ugnayan sa atin pong Panginoong Diyos. Kasi di ba po, nung nagkasala yung tao, yun yung nasira, yung ugnayan natin sa Panginoon. Naging enemy tayo. We are in enmity with God. Pero knowing the Spirit, tayo po ay binuhay at ibinalik, ni-restore yung nasirang ugnayan. At yan yung nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Alam natin na meron tayong maayos na standing before the Lord. So bakit kaya niya ginamit po itong mga contrast na ito? So unang-una, para ma-distinguish po yung dalawang klase ng identity. So that we will know alin po ba dito ang tunay nating identity. Kasi kapatid, there's no middle ground. Hindi pwedeng sabihin natin sa Panginoon tayo, pero na-enjoy natin yung mundo. So hindi po yun yung sinasabi po sa atin ng Biblia. Kasi kung ano po ang ating tunay na identity, ito po ay lalabas at magre-reflect sa ating buhay consistently. Yun po yung makikita. Kung kay Kristo po tayo, kakikitaan po tayo ng mga spiritual na pagnanais. Kakikitaan tayo ng spiritual mindset kung paano natin tinitingnan yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. At kakikitaan tayo ng mga spiritual deeds. Pagmamahal sa gawain ng Panginoon, kakikitaan tayo ng compassion sa loss. Tayo po ba mga kapatid, kapag nakakakita tayo ng mga hindi pa mananampalataya, nakakaramdam po ba tayo ng awa? Minsan pag naglalakad ako dyan papuntang palengke, tapos di ba po yung dyan, makikita mo yung dami ng tao, lalo pag maraming tao. Parang may kirot sa puso. Napapapray ako habang naglalakad. Sabi ko, ang daming kaluluwa, Panginoon. Minsan, pag meron diyang lumalakad, kagaya ng mga parade kahapon, may nanood, sino may nanood dyan kahapon? Meron diyang nanood kahapon ng parade. So, di po ba, ang daming mga kaluluwa, especially may mga dala-dala silang mga mga rebulto ni Mary. So, many lost people. So, kung tayo ay kay Kristo, meron niyang kirot mararamdaman natin yung compassion. Andun din yung ating eager desire to worship God in view of His mercy and grace sa atin pong buhay. So balik rin natin. Kung wala pa talaga tayo kay Kristo, ano po yung makikita sa atin? Mga makalaman na adhikain, gawain at pamumuhay. Pansinin niyo po, mangingibabaw sa atin palagi yung poot. Lust of the flesh, mawawalan ka ng hope, kasi hindi mo pa totoong kilala si Kristo Kung tunay mong kilala si Kristo, naniniwala ako mapupuno ka ng buhay na pag-asa. Pero if you are hopeless, baka hindi mo pa ganun kalalim nakikilala ang ating Panginoon. And all forms of sin, makikita po ito sa atin pong buhay. So kung ating titingnan mga kapatid, alin po kaya tayo doon sa dinidescribe ngayon ni Paul? Tayo po ba talaga yung in Christ na kinakikitaan ng mga spiritual na kaisipan at pamumuhay, or baka nai-enjoy pa natin yung mga makamundong gawain. So pangalawang layunin po ni Paul, hindi lamang para ma-identify natin ng maigi, nasan ba talaga tayo? Kasi nga, there's no middle ground. Pangalawa po is to demonstrate incompatible mindset. So ang pinakang point po dito ni Paul, if we are walking in the Spirit, we have to choose to let go, surrender, and mortify ang mga fleshly mindset po natin. Kasi maglalaban po yan. They go against each other. Hindi po yan sila magkakasundo. Ang espiritu at ang laman. Ang mga bagay na makumundo at mga bagay na makalangit. Malabo mong ma-enjoy yung mga bagay na makalangit kung na-enjoy mo yung mga bagay na makamundo. So if we are walking in the flesh naman, hindi tayo tatagal na gawin yung mga spiritual na gawain po mga kapatid. Kasi hindi yun yung nature natin Kahit anong pilit po natin, kung talagang wala pa tayo kay Kristo, mabuboring ka sa worship service. I doubt kung may enjoy natin yung Bible reading. I think hindi tayo maglalas sa pagsiserve. Pwede kang naakit lang kasi marami kang kaibigan. Pero kapag mag-isa ka na lang, o di kaya naman ay may mga problema na, baka madali tayo mag-back out kasi hindi yun yung nature natin kung wala pa tayo in Christ. Ma-overcome at ma-overcome po yung totoo nating nature,
yung fake nature na pinapakita natin. Lalabas po talaga kung sino yung malakas, kung sino po talaga yung tunay na naghahari sa atin pong mga buhay. So, yan po yun, para ma-demonstrate yung incompatibility ng dalawang klase ng mindset at hindi po sila pwedeng magsama sa atin pong mga buhay. Yes, merong struggle, pero magmamanifest, that's the point, kung ano yung totoong tayo. Kahit sabihin natin na hindi pa tayo malago bilang Kristiyano, lalabas at lalabas po yun eh. Halimbawa na lang, in the way we deal with problems, yung pagpapasakop natin kapag halimbawa, may problema, nakita natin sa Biblia na ito yung kalooban ng Lord. Makikita mo yung effort ng tao na gusto niya talagang sundin yung Word of God. Compared dun sa isang tao na wala pa talaga kay Kristo, kapag nagkaroon niya ng problema, antimano, pipiliin niya yung sarili niya. Kasi wala siyang pagpapasakop sa Panginoon. So, pangatlong layunin po ni Paul dito, bakit niya ginamit ba't siya nagbigay ng contrast, is to discover the true source of spiritual power. So ito po pala yun, no, na hindi natin kayang paglabanan itong battle na to sa pamamagitan lang ng ating mga sarili. Yung palaging sinasabi ni Pastor, ang Christian life ay imposible kung wala talaga ang banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. Always remember, it is the Spirit who gives us life, who regenerates us, and therefore, it is only by the power of the Holy Spirit kung paano tayo masusustain na lumakad sa Kanya pong malinaw na kalooban. So hindi pwedeng binuhay tayo spiritually, tapos tayo na lang mag-isa yung lalakad para magtagumpay sa buhay. Hindi po natin kaya yon. Binuhay tayo ng banal na Espiritu at kailangan palagi tayong nakaasa sa Kanya upang patuloy natin mapagtagumpayan yung mga hamon ng buhay at yung mga kasalanan ng bawat isa po sa atin. So pang-apat na layunin po ni Paul is para magbigay din po ng warning. At the same time, comfort. Bakit po warning? Warning na kamatayan ang magiging bunga ng buhay na pinangungunahan ng gawang makalaman. So kapatid, kung hanggang ngayon meron tayong mga kasalanan na na-enjoy pa sa buhay natin at nananatili tayo dyan, baka hindi pa tayo regenerated. Ang naghihintay sa atin, walang hanggang kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. Nakakatakot yun. Paano kung hindi natin alam yung buhay natin, kung buhay pa tayo bukas or mamaya. Tapos nandyan ka sa status na yan. So may naghihintay. Ito yung warning ng Biblia sa atin ngayong umaga. Sana bitawan mo na yung kasalanan na yan at tunay mong isuko ang iyong buhay sa Panginoong Hesukristo. So sa kabilang banda naman, buhay daw ang naghihintay. Ito naman yung comfort. Sa lahat ng mga tao na pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos, may naghihintay sa ating buhay. Yes, meron tayong araw-araw na struggle po dito, no? Pero pansamantala lang yan. Kasi pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos sa langit, mawawala na po lahat ng mga laban na iyan. So ano po yung application natin dito sa point number 2? Let us all be honest. Maging totoo tayo sa ating mga sarili. Let us humbly admit our true spiritual condition. Yes, merong temptation na mahiya tayo. Pero walang pagbabago kung hindi natin sisimulan na aminin kung sino po tayo ano yung tunay nating kalalagayan sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Sana isuko natin ang ating mga fleshly desires at huwag nating hayaan na pagharian po tayo nito. And secondly, palagi nating hingin yung patnubay at tulong ng banal na Espiritu. Kasi sabi nga natin, siya yung magsusustain sa atin. Hindi natin ito kaya. Kapag tayo po ay may kinaharap na suliranin ng buong pamilya, maupo tayo, manalangin ng sama-sama, hingin ang gabay at tulong, karunungan ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ay may mga personal battle sa buhay, okay, hingin natin ang tulong niya para mapagtagumpayan po natin ito. Pag sa ministry, may mga challenges po tayo ay magtulungan na magpanalanginan sa bawat isa upang tayo po ay gabayan ng banal na Espiritu. At pakinggan natin ang warning ni Pablo. Always remember na habang buhay pa po tayo at nangungusap pa ang Diyos, ay palagi po tayong may pag-asa para makilala natin si Jesucristo at maranasan natin ang buhay na Kanyang inaalok sa bawat isa sa atin. So, yan po yung point ni Paul sa mga contrast na Kanyang binigay. And tingnan po natin yung third letter C, the condition. So, sabi sa verse 10, if Christ be in you, ano daw po?
the body is dead because of sin. So ito yung sinasabi natin na buhay yung espiritu natin, pero tainted with sin pa rin itong ating mga katawan. Kaya meron pa rin tayong inclination na magkasala. So sabi niya, but the spirit is life because of righteousness. So tingnan natin, ano po ba yung present status natin ngayong tayo ay na kay Kristo na daw. So bagaman nandun yung reality na patay ang ating lupang katawan, pero buhay ang ating espiritu, always remember in verse 10, we are empowered. Okay, we are empowered. Verse 10 says, ang ating physical na katawan ay patay, or in other words, we are prone to sin, we are inclined pa din sa pagkakasala, pero yung ating mga espiritu ay buhay na, dahil daw po sa katuwiran ng Panginoong Jesucristo na in-apply niya sa bawat isa sa atin. So ang point, kung tayo po ay empowered, meron na tayong righteousness, meron na daw po tayong kakayanan sa biyaya ng Diyos na mapagtagumpayan ang mga kasalanan at tukso ng buhay. So kapatid, kung babalikan natin yung ating previous life, meron na bang dati talagang nag-struggle ka dun sa bagay na yon, pero sa biyaya ng Lord, na-overcome mo na ngayon? Ito, wag nyo na lang taas yung kamay. Sino po sa atin dito dati nagmumura? Okay? Tapos nakita mo ngayon, sa biyaya ng Lord, hindi ka na nagmumura. So, meron po ba sa atin dito, palagi ka na lang magaling magpalusot, magsinungaling? Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi ka na nagpapalusot. Kaya nagsasabi ka na ng totoo. Nahihiya ka na sa Panginoon kapag ka magbabanggit ka ng mga kasinungalingan. Meron po ba sa atin dito, dating may bisyo? Okay? Pero ngayon, sa biyaya ng Diyos, napagtagumpayan mo. So yun, we are empowered because we already have the righteousness of Christ. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na mapaglabanan ang mga kasalanan natin po sa atin pong buhay. Sorry, medyo natutuyo yung lalamunan ko. Pangalawa po, hindi lang tayo empowered. I hope nararamdaman po natin yung empowerment ng Banal na Espiritu sa atin pong buhay. We are also hopeful. So tingnan po natin to. Sabi sa verse 11, if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, kung nasa atin na yung Banal na Espiritu, ayan, thank you po. Parang nung Wednesday, ganito din. Iba talaga pag mainit po yung panahon. So again, pag nasa atin na daw po yung Banal na Espiritu, He that raised up Christ from the dead, ano daw po yung gagawin sa atin? Shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So may redemption. Dadating yung panahon na i-redeem din, hindi lamang yung ating espiritu. Parang installment na una nang buhayin yung ating espiritu, pero ang pangako ng Diyos, dadating yung panahon, even yung ating physical bodies will soon be delivered from the curse of sin. So sa ngayon, madidikay lang po yung katawan natin, habang hinihintay natin. Pero pangako ng Lord, bibigyan niya tayo ng glorified body. So kung kapatid, ikaw yung tao na masyado kang invested sa yung physical body ngayon, sa isang banda, sana pag-isipan mo yan ng maigi. Okay? Kasi kahit anong gawin natin, ito na yun eh. Pwede naman gagawin natin siya because we want to be presentable. But my point is, kung over-invested ka sa sarili mo, gusto mo magpa-retoke, ganyan-ganyan. Sayang yung retoke mo kasi pagdating ng panahon, di ba? Bibigyan tayo ng glorified body ng Lord. Tingnan po natin yung ilang mga passages. 1 Corinthians 15, 42-44. Sabi po dito, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, yung body natin yan. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness, may mga kahinaan yung ating katawan, pero it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body na ipinangako ng Panginoong Diyos na ibibigay niya sa atin. Philippians 3:20-21. Sabi po dito, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ano daw pong gagawin niya sa verse 21? Who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So anong klase daw pong glorified body?
just like the body of our Lord Jesus Christ. So yan po yung naghihintay sa bawat isa sa atin. Kung ngayon, may kahinaan tayo, okay, may mga sakit tayo, pero pagdating ng panahon, merong tinatawag na redemption and glorification. 1 John chapter 3 verse 2, sabi, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear. So wala pa nga po, what shall we be? But we know that when He shall appear, sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So yan po yung pangako ng Biblia sa bawat isa po sa atin. At nawa, maging comfort ito sa atin, especially kung masakitin tayo. Marahil yung iba sa atin, bata pa lang, may iniinda na sakit. So panghawakan natin na temporary lang po ang lahat ng yan. We will have a glorified body. Ano kaya yung itsura ng glorified body po natin, no? So we do not know, but one thing is sure, if it is from the Lord, this is something na wonderful, na ma-amaze po tayo. And of course, para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. So, hindi lamang po tayo empowered, hindi lamang tayo full of hope na mariredeem din tayo, ang ating physical body, but also, we are freed. Sabi ng verse 12, Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. So, ngayong malaya na daw po tayo sa sumpa ng kasalanan at kamatayan, hindi na tayo alipin ng kasalanan. So, dapat daw po, gamitin na natin yung ating kalayaan upang mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So be free. Be free to worship God every day. So don't limit worship every Sunday lang. O punta tayo ng church kasi mag-worship tayo. Pero pagdating ng Monday hanggang Sabado, hindi natin naiisip na pwede pala nating i-worship ang Panginoon. John chapter 4, no? We worship God in spirit and in truth. Nasaan man tayo, ano man yung ginagawa natin, pwede pala siyang ma-convert bilang avenue of worship. We serve God in every way. Hindi lamang tayo magsiserve sa church. Nabanggit na natin to kanina. Ano man yung ginagawa natin, ang pinakang point po dito, it has to be intentional. Kasi yung mga pang-araw-araw na trabaho po natin, if we do that as a routine lang, tapos wala na yung intention ng heart natin to do it for the Lord, it doesn't count. So it has to be an intention of our heart and mind na I'm doing this for the Lord. And mind you, kapatid, kapag ganun lagi yung intention ng puso natin, magkakaroon ng difference sa performance natin. Sa trabaho, sa tahanan, even sa school. Kung intentional kang gagawin yan for the Lord, bawat quiz, bawat assignment, bawat periodical test ba yun? Nakalimutan ko na yung mga tawag sa mga ginagawa sa school. Kung intention ng puso mo, I believe ibibigay mo din yung best mo sa Panginoon. So, we share the gospel everywhere. We have that liberty na maibahagi din po yung gospel. So, lahat ng ito ay magiging avenue of praises and worship once ginawa po natin ayon sa pamantayan ng Diyos at sa pangunguna ng Banal na Espiritu with the intentionality of our heart. And then, binigyan po tayo dito ni Paul sa verse 13 ng final warning. Again, bumalik siya dun sa warning. If ye live after the flesh, ye shall die. But if ye, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, meron pong accountability. Hindi po pwedeng sabihin natin na, Lord, tulungan mo naman po ako, i-lead mo naman ako, Holy Spirit. Pero you don't commit yourself. You don't obey. So, baliwala yung prayer natin kung hindi rin po tayo magiging willing na magpasakop na immortify yung deeds of our body. Na ang problema pa nga, minsan, sasabihin natin, gusto na nating maiwasan yung struggle natin, pero tayo ayaw naman nating umalis doon sa mga lugar kung saan tayo madalas na nahuhulog sa kasalanan. So, ang Lord, ginagawa niya yung lahat para tulungan tayo. Binigay niya yung Word of God, binigay niya yung Spirit of God, binigay niya si Jesus Christ, lahat na binigay ng Panginoon. Pero we have to be accountable on our part na makikooperate sa ginagawa po ng Banal na Espiritu. Kasi ito po yung concluding thought in verse 14. Sabi po dyan, ayan, hindi pala dito. Ito pala, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. So ang maganda po dito sa passage na to, yun daw pong guidance ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya ay isang matibay na proof na anak tayo ng Panginoong Diyos.
If sometimes in your life, iniisip mo, Lord, anak mo ba talaga ako? Ba't ako nagkakasala? Bakit ko pa rin nagagawa ito? The fact na nag-pray ka, the fact na meron kang struggle, leading yun ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ka na masaya sa mga kasalanan na dati masaya kang ginagawa. So kapag nakikita mo, kahit kaunti, kahit katiting sa buhay mo, merong leading ang Holy Spirit. In the way we see sin, in the way we perceive God, so lahat daw po yun ay strong proof na anak tayo ng Panginoong Diyos. Same thought yung sinabi po dun sa 1 John 4:7 and 8. Sabi doon, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God. So kung meron ka daw pag-ibig sa kapatid mo sa Panginoon, that is a strong proof that you are child of God. So yun yung same thought na sinasabi po dito ni Paul. If we are led by the Spirit, nandyan yung leading sa bawat isa sa atin. At tayo ay nagpapasakop. So that is a proof na anak po tayo ng Panginoong Diyos. And alam niyo po, I am so thankful kasi sa Alpha Baptist Church, ang daming mga instances na akong nakita na bagaman nag-struggle talaga tayo, totoo naman po andyan yung struggle, hindi natin yan maiiwasan. But with the Spirit's leading, we try to mortify our sinful desires and inclinations. Let's say for example, totoo naman na kapag may mga problema po sa family, sa church, kahit saan, nandun yung reality na magkakaroon po ng problem ang relationship. Kasi tayo mga tao makasalanan. Di po ba? May pagkakataon talaga na kahit sa loob ng church, no matter how seemingly godly we are, how seemingly mature we are, magkakaroon ng conflict po yan. And there's a temptation to have an unforgiving spirit. So that's number one magkakaroon tayo ng pride, masakit kasi yung ginawa sa akin, masakit yung sinabi sa akin, hindi kasi ako satisfied sa nakikita ko. So we are tempted to have an unforgiving spirit. Pero paano mo makikita yung leading ng Holy Spirit? If you know how to forgive. If you learn how to forget yung ginawa ng Lord, yung ginawa ng kapwa mo na nakasakit po sa'yo. Leading yon ng Banal na Espiritu. And I see so many people who learn how to forgive their brethren in Christ. That's why, babalik pa rin tayo dun sa topic natin last Sunday, no? That's why there is unity in the Spirit in Alpha Baptist Church. Because there is the leading of the Holy Spirit in those instances that we are tempted to not to forgive. Okay? Ano pa po yung mga example? Magkaroon tayo ng mga wrong judgment. We are tempted to think negatively sa ating mga kapwa. So sabi ko nga po, as long as we don't have proof, okay, wag nating tutuldukan yung kapatid natin sa Panginoon. We have to be fair. Ang biblical pattern is, if you have problem with someone, if you know someone is doing sin, it's not our accountability to tell it to other people. Ang accountability natin, personal accountability natin, hindi pagpulungan yung tao na yon. Ang personal accountability natin, you go to that person, you talk to that person, you confirm kung totoo po ba yung nangyayari. At hindi natin ibabato sa ibang tao para masira yung ibang tao. So that's the biblical pattern. That's the leading of the Spirit. At kung magsasubmit tayo doon, there will be peace amongst us. Ano pa yung mga example? If we are anxious about the future, asan ang leading ng Holy Spirit? Okay? Kapag tayo ay humihingi ng kapayapaan. Tayo ay nagtitiwala. Merong hope na nabubuo sa ating puso. Na bagaman, sabi nga nung kanta, no, I don't know about tomorrow, but we know who holds tomorrow. Lack of faith. So, laziness in the ministry, lust of the flesh, madami po tayong pwedeng pangalanan. Na if you have the luxury of time, we can talk about it and how the Spirit can move among us to lead us. So again, mga kapatid, ang reason why we still sin is because we are still here in our dead, mortal body that is tainted by sin. We are still inclined to sin. We are vulnerable. But we are not hopeless. So kung nandun ka sa katatayuan na umiiyak ka na sa Panginoon kasi ngayong araw nagawa mo na naman yung sabi mo, hindi mo nagagawin, you are not hopeless, kapatid. Because our spirits have been made alive already by the Lord's Spirit in order for us to be able to fight each day's battle with sin. And by the Spirit's guidance, we can display the victory over sin's power that Jesus has already won.
Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na muli nasalamin po namin ang aming katatayuan sa iyong harapan. Salamat sapagkat kay Kristo, meron na po kaming mga buhay na spirito. Wala na pong kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan sa amin upang ihiwalay pa po kami sa iyo. Bagaman nandito pa po kami sa aming katawang lupa, kinikilala po namin yung realidad ng laban sa kasalanan at mga tukso. Pero salamat sapagkat we are full of hope because we are empowered by the most powerful being in the whole universe. And that is the Holy Spirit who indwells us. Tulungan niyo po kami, Lord, na palagi po kaming manangan, hindi sa aming mga sarili, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na ibinahagi mo po sa aming mga buhay, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord. Nawa po, matagpuan niyo po kami na nagtatapat at nagtatagumpay sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.